Nako, balita ho natin, nagkakagulo daw ho sila ngayon sa Malacanang ngayong mga panahon na to. Meron hong scoop sa atin itong si Sir Jason sa may lilipat na dalawa. Sorry, tatlo pala. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join button. Nandyan lang ho sa baba. Kung sa FB nyo pinapanood tong video na to, poster ho yan, hindi ho atin ang page na yan. Kung sakaling sa FB nyo pinapanood to, paki-report na lang at paki-block nitong page na to. Okay lang hong gamitin yung ating video. Okay lang hong i-re-upload yan. Pero para gumawa ng PH update, baka kung ano-ano pa hong kapik nyo siya ng i-share niyan, tapos tayo mapagpintangan. Mahirap na ho mga kababayan. Okay, paki-report at paki-block na lang ho. Ayun na nga, dito sa video na to, segue ho tayo sa video nitong si Idol J. Guevara. Medyo busy ata itong si Idol J ngayon. Di nagpaparamdam eh. Medyo busy ho ata itong si Idol J. Kumusta na? Mega love shoutout dito kay Idol J. Palakpakan ho natin. Isa ho sa mga banateros, pinapanood ho natin ang mga video niya si J. Guevara. I-follow nyo rin ho, subscribe ho kayo sa sa YT channel niya. Unahin na ho muna natin itong kay Sir Jason sa at pagkatapos ho pala nitong paksa na to, segue ho tayo dito sa interview nitong si Atty. Torion. Kaugnay pa rin ho sa paghahanap ng administrasyon, ng bangag administrasyon na to dito kay Senator Bato de la Rosa. Unahin na ho muna natin. At sesegue din ho pala tayo dito sa press con ng mga makakaliwa dyan sa House of Representatives noong araw ng kahapon, araw ng Sabado. Eto, umpisan natin ang ating talakayan dito sa scoop na, sa atin itong si Sir Jason sa may lilipat na dalawa. Sorry, tatlo pala. Papunta sa kampo ng Grade 13 sa susunod na linggo. Tagumpay ang bayan, palakpakan. Sabi ko, kung sakaling meron hong lumipat na tatlo doon sa Brave 18, magiging 16 na ho sila. Pwede na ho natin silang tawaging super majority. Palakpakan. Okay? Palakpakan. Masaya ho tayo na ika nga dito sa nakikita natin na to, hindi ho talaga sang-ayon ang mga senador sa ideya ng term extension. Una, itong si Raffy Tulfo at itong si... ang re-electionist niya si Raffy Tulfo. Sino pa? Basta marami sila dyan. Pero si Raffy Tulfo hindi niya kailangan yan term extension. Hindi ho niya kailangan yan. Mga Dilawan at Pinklawan. Itong si Bam Aquino. Itong si Kiko Pangilinan. Hindi rin ho nila gusto yan. Panigurado. Bakit? Gusto nga nila ng eleksyon para kahit papaano makalagos at makapwesto sa Malacanang. Kung papalarin. Diba? Kung papalarin, gusto ho nilang isugal itong 2028 Kaya sa tingin ho natin, talagang naging pukpukan niya ang leadership change sa kadahilan ng etong si Tuta Soto sa kabila ng napakarami nating problema. Ang pinagkakabalahan niya, nakikipag-meeting siya kay Boji D, kung paano tayo mag-charter change. Base dito kay Sir Lito Banayo. Panoorin niyo ho yung video natin, tinalakay ho yan sa Billionaire News Channel. Hindi ho natin gawa-gawa yung balita na yan na kung saan di umano itong si Tito Tuta Soto at itong si Boji D, Speaker Boji D at former Senate President Tuta Soto nagpulong daw at pinag-usapan hetong charter change na to, term extension sa mga senador at congressman at syempre sa president at vice president. Ang mag-e-election lang daw ho, di umano sa 2020. Di umano base ito doon sa naging interview dito kay Sir Lito Banayo, mayor at governor. Okay? Ito pakinggan ho natin itong si Boss J. Ito, pakinggan natin. Okay? Breaking news again. Nako, hindi talaga to. Galing talaga tong si J. Guevara. Palakpakan natin. Ito pa lang opening salvo pa lang talagang mapapaganito ka na breaking news. Ito mga banateros, mga kabiyaya. Yan. Ay, teka lang Para doon sa mga congressman, senador na tinatakot ngayong mga panahon na to, sa katauhan na rin nitong si Chis Escudero, panindigan nyo lang ho, sir. Siguro na
nararamdaman nyo na yung timplada na sambayan ng Pilipino. Kung sakali na meron man nakakapanood dito sa video na to na nasa team nitong si Senator Chis Escudero, huwag niyong pansinin yung mga pananakot. Huwag niyong pansinin yung free sa asset, yung ganito. Alam na ng sambayan ng Pilipino na hindi na nagpahinga itong administrasyon na to. Pagka mayroong galaw sa impeachment, sa ganito, sa ganyan, kagad pinantatakot nila doon sa mga sitting senator at congressman, yung mga kaso sa ombudsman. Huwag kayo matakot. Tayuan nyo yan. Tayuan nyo yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kasi pagka ginamit kayo at nagpagamit kayo dito sa impeachment na to, dyan sa leadership change na yan, at nagpatakot kayo doon sa mga nananakot sa inyo, hindi pa huli yan. Hindi kayo magkakaroon ng independenteng desisyon sa anumang usapin sa ating bayan. Maya't maya merong nakaatang na tabak na pananakot sa inyong mga leeg para sundin yung kagustuhan ng mga adik sa Malacanang. Kaya kung ako sa inyo, magpakatatag kayo kay Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Chis Escudero, magkapatid na Villar, SEC case, pambihira. Alam ko mahirap yung kalagayan nyo. Pero ang ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, ramdam na nila na talagang kinakapitalize ng administrasyon yung usaping mga kaso sa mga senador at congressman para mapihit yung naratibo o mapihit ang kagustuhan nila dito sa mga senador at congressman na to. Naiintindihan na yan ng ating mga kababayan. Kaya kung gipitin kayo dahil sa hindi nyo pagsunod sa mga kagustuhan nila, naiintindihan ng sambayan ng Pilipino na pamumulitika ang ginagawang panggigipit sa inyo. Para lang kung sakali lang naman, di naman tayo assuming dito na merong nanonood sa atin na nasa kampo nitong si Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at yung mga congressman pa na bumoto against sa impeachment ni VP Sara. Okay? Na nakikita, nasusubaybayan ng sambayan ng Pilipino yung ginagawang panggigipit sa inyo. At ang konklusyon dyan ng ordinaryong Juan de la Cruz, political persecution. Yung ginagawa sa inyo na yan. Okay? Jay, tuloy mo, Jay. Tuloy mo, May Idol Jay. 45. Yan. Tinatayang 45 na congressman at 45 na senador. Ay, ilan lang naman yung senador, di ba? So baka congressman to. Na maaaring kasuhan ni Ombudsman Boying Remulla. Aba. Aba, matindi. Kasama ba dyan sila Gardiola, Nako. sila Ridon, sila Bicol Saro. dating Congressman Franz Castro, Nako. yung mga Yung. congressman na nakinabang sa mali-malitang pera, Nako. Jay. yung senador na mga Jay! tuta ni Oy, shout out Che Guevara. Ay, idolo natin yan. Isa sa mga banateros. Subscribe kayo sa kanya. Marcos Jr. Kasama ba dyan? Kasi baka magulat kami, Ombudsman Boying Remulla, na baka puro Duterte, ano na naman yan, baka magulat na naman kami na yung mga against na naman sa inyo yan, ha? Oo. Baka mamaya yung congressman na tinutukoy mo, baka sila Kiko Barsaga yan, sila yung mga Duterte na congressman, si Libiste, baka sila yan. Ha? Nako po, Problema tayo hindi dyan. maganda yan, ha? Boying Remulla. Nako. Ombudsman Boying Remulla. Pero Jay, alam mo naman si Boying Raymond yan, medyo pikon sa vlogger yan. Hinay-hinay ka, Jay. Sa bagay, matapang naman to si Jay. Nakita ko yung binikwasan niya eh. Kita ko yung rally-rally. Magmunto ko, linapitan siya nung isang ralista. Dinuro-duro siya. Sinipa ni Jay. Ayun, iyak. Lakman na si Jay. Ang ganda ng pagkasipa mo, Brad. Idol talaga tong si Jay. Diba? Ang ganda. Gano'n eh. Atras. Loko-loko yung sumusugo tapos bigla-bigla sumusumbong. baka namin yan. No? At kung talagang patas ang gagawin mong pagkaso, paglitis or pag-imbestiga dyan sa mga yan, goods yun. Pero kung puro mga Duterte supporters yung mga congressman at senador na yan, ay putang ina, alam na this. Yung mga hindi nakakadinig ng mura sa PH Update, anong feeling?
Dapat pala mag-guest ko dito si Jay isang araw. No, dapat mag-guest ko dito si Jay Guevara para makakwentuhan natin. Diba? Tanungin natin siya sa mga samot-saring issue ngayon sa ating bansa. Parang malupit yan I-invite natin si Jay pagka hindi siya busy. Parang busy si Jay ngayon Alam na this. Hindi na kami magtataka dyan. Hindi na kami parang masyasyak dyan dahil simulat sa pool, ginagawa nyo na yan. At alam naman din namin na bakit nandiyan si Boying Remulla bilang ombudsman na kahit hindi siya fit dyan sa ano na yan, hindi siya bagay, hindi siya nababagay sa pagiging ombudsman, no? So, alam naman na namin yun kung bakit nandiyan ka. Ngayon, abangan na lang natin to. Ito kasi yung sinabi niya, no? Tinatayang 45 at senador na mumurong kasuhan umano ng plunder ni Ombudsman Boying Remulla. Ako, yung pangkakaso ni Boying parang naging parang naging walang kwenta na. Diba? Hindi mong kakasukan ka ng ombudsman. Siguro di ka sumusunod sa gustong mangyari ng administrasyon ng mga adik. Parang ganun dati At yun din na nakikita ngayon ng ating mga kababayan. Sa sobrang daldal nitong si Remulla, yung tipong pagka binuka niya bibig niya, anak na to, magigipit na naman tong mama na to. Sino na naman kaya hindi sumusunod sa naratibo ng Malacanang? Sino na naman ba kaya baba na? Yun ang nababasa ko sa social media, Yun ang nababasa ko. Sorry na lang, Ombudsman Boying, pero ako may tiwala ako na magiging patas kayo dyan, di ba? Na imbestigahan yung mga anomalyang flood control project. Si Amena Pangandaman, Adrian Bersamin, Martin Romualdez, talagang may kalalagyan dito sa isa na to. Kung gagawin nyo na yung inyong exit plan dito sa isa na to, at ika nga ibubuhos na sa isang tao yung sisi dito sa dito sa issue na to kay Martin Romualdez, gawin nyo na habang maaga pa. Dahil parang ang dating sa sambayan ng Pilipino, wala nang naniniwala kay Boying Remulla. Yun ang basa ko. Di ako galit kay Ombudsman Boying. Di tayo galit sa kanya, Ombudsman yan kayo ba naman? Ombudsman, sinuspindi Sergeant at Arms, mapapapalakpak na lang talaga kayo mga kababayan. Alam naman na natin kamakailan lang si Senator Chis Escudero, di ba? Gustong kasuhan ng plunder ni Boying Remulla. Nakasama ni Romualdez. Putay na. Asan na si Romualdez? Kinasuhan nyo na ba? Nako. Tango na kapag supporters ng Duterte, ang bilis niyong huliin, pero pag si Romualdez, katagal-tagal Ang daming cheche boreche Iyan. Ano to? Nakuha na naman to? O panibagong palabas na naman? Nako. Basa na kayo nitong si Idol Jay Guevara. Jay Guevara. Ano nga kasing channel ni Jay? Hanapin ko mega love shoutout natin dito si Idol Jay Nakita ko to Siya ang dahilan kung bakit natin ngayon pinag-uusapan itong isa na to. Kasalanan to ni Jay Guevara. Kasalanan to ni Jay Guevara kung bakit natin pinag-uusapan itong paksa na to ngayong mga panahon na to. Jay Guevara. Jay Guevara TV. Mega love shoutout sa iyo. Na nga mga kababayan. Rekta ho tayo sa interview nitong si Atty. Israelito Torion sa Billionaire News Channel. Nakakausap natin ang isa sa mga legal counsel ni Senator Bato, si Attorney Israelito Torion. Magandang gabi po, Attorney. Hello, good evening. Magandang gabi po. Good Assalamualaikum evening. warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po. Well, Attorney, nabasa na po ba ninyo yung sagot ng OSG sa inyong TRO petition? The OSG Yes, says, yes. Kung nabasa na po ninyo, anong reaction nyo po dito? Well, we are preparing our reply, comment that they filed. We are given 3 days within which to file our reply to the said comment by the Office of the Solicitor General. Okay, the OSG argues that RA 9851 authorizes the government to enforce the ICC arrest warrant without need for validation by a Philippine court. At hindi rin naman daw po ito extradition case na state-to-state yung agreement. Iba daw po yung ICC surrender. Your thoughts, please. I hope I will not be committing a violation of the sub judice rule, because this is an ongoing case. But I think the people also have the right to know. Well, that is the stand of the Soljan, but we respectfully disagree, simply because of the fact that the right of an accused person, even in cases of warrants of arrest by foreign courts, it really includes recourse to local courts. And
this could not only be seen under Article 59 of the Rome Statute, which states yung, if you read again Article Ang labo yung pinagbasihan ng kaso sa Rome Statute na Crimes Against Humanity. Nung gagamitin na yung rules ng Crimes Against Humanity, wag na, diretso na tayo. Anak na to ka, di ba nakakaloko? Para mga siraulo. 59, a custodial state ang nakalagay dun eh. And a custodial state, according to ICC-ICRC agreement in 2006, refers to a state in which a person under which a warrant of arrest issued by the ICC is detained while awaiting transfer to the seat of the ICC. So this refers to a member or non-member. And besides that, granting for the sake of argument, kasi nagsabi nila, we could no longer invoke the Rome Statute, which is actually funny because you could not cherry pick provisions of the Rome Statute, such as the warrant of arrest when it favors to you, while at the same time preventing us from invoking Article 59 when it favors us. That is not the rule. But granting for the sake of argument that such can be accepted, this is not only governed by Article 59, this is governed by customary international law. Like for example, we are a signatory in 1986 to the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 9 thereof allows the accused to resort to the court in cases of local courts, in cases of such eventualities. Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights also allow such remedy. So lahat po ito, meron din tayong, what you call this, precedents, the El Masri case of Italy in Ivory Coast, that also happened insofar as one accused is Si Atty. Torion, pagkahiningan mo ng isang sagot, sa isang tanong, bibigyan ka niya ng sandamukal na paliwa, sandamukal na halimbawa, na kung saan yung gusto nang mangyari ng Philippine government na yan, walang kapararakan. Palakpakan natin itong si Atty. Torion. Saludo, Atty. Torion. Di siya kang alamat. concern. So Okay. this is not a new case. Okay, attorney, dati po kasi sinabi ni Senator Bato na willing siyang samahan si former President Duterte sa ICC at alagaan pa ito. Ano pong nagbago sa pananaw ng kliyente ninyo? Wala namang nagbago. Ang sa amin lang naman, kasi if you read Article 17, surrender or extradition. If you note, yung extradition, may rules na pinalabas yung Korte Supreme Court, Suprema. yes. Anong gawain mo, sa RTC ka magdaan. Sa surrender kasi, even during the deliberations in Pangilinan versus Cayetano, na-discuss po yan na hindi po kinopya lahat ng Pilipinas yung procedural mechanism as to how to effectuate surrender in the Philippines. So, kung baga, wala tayong procedural rule as to how to effectuate it. Saan ba natin idaan na korte? RTC, Court of Appeals, Supreme Court kaagad. Wala po yan. Kaya hindi po pwede na i-shortcut natin at kunin si Bato at idiretso na sa Hague, Netherlands. Yung gang mga foreign judgment, kailangan ng confirmation ng local court. Ito pa na arrest warrant which involves liberty and life of a person. No, Yan. attorney, kung talagang naniniwala si Senator Bato na walang jurisdiction yung ICC dito sa kanya, no? Bakit parang umiiwas siya na humarap sa authorities? Hindi ba dapat harapin niya ito head-on? Kasi nga, yung gobyerno, di ba, ilang beses na namin sinasabi, the government should have a clear stand. Would it be a surrender or would it be extradition? If it is surrender, show us the procedural mechanism upon which the rights of the accused would likewise be respected. Kasi hindi naman po pwede na dakpin lang kaagad siya at dalahin sa Netherlands na parang manok. Tao po siya. Tao siya, Lahat tao. po ng jurisdiction ng maski nga sa Tao si Senator Bato, hindi siya Bato, tao siya. Ito kasi akala nila hayop si Sen Bato. Hindi, tao si Sen Bato. Italy na Nga member kayo. na mismo ng ICC, idinadaan yung kaso ni El Masri na isang Libyan na dakip doon at he was even found to be not, he was even found that his rights were not respected. He was released. And yung nasabi Attorney Torion? Hello, attorney, naririnig niyo po ba ako? Hindi po namin kayo naririnig, nawala po ang inyong audio. anong nangyari? Ayan, Basta ang ayan. Alright, sabi, sige sir.
walang clear procedural mechanism dito sa atin as to surrender. Kasi sa Pangilinan versus Cayetano, klaro po yan doon sa deliberations po ng kaso na hindi kinopya lahat ng Pilipinas as to the procedural mechanism as to how to effectuate surrender. Hindi po pwede po na diretsuhin lang sa DACPIN papuntang Netherlands because this would contradict customary international law. Okay. Italy nga na member ng ICC, yung si El Masri, Nassim, nung taga-Libya siya, nung nadakip sa, what you call this, Italy, he was given the chance to have remedies in the courts of Italy and he was found to be, his rights were violated and he was released. Italy na nga yun. Ivory Coast also, mayroon ding nangyari na isang Attorney? akusado. Opo. Dumaan din sa local courts. Yun ang amin. Attorney, can you categorically tell us kung nasaan ngayon si Senator Bato, or are you intentionally withholding that information to avoid a possible arrest? What really happened at that time was 1:30 ata ako or 1:40 ata ako lumabas. I was even interviewed outside eh. So, I was pagkatapos nun, because I was so pagod na rin, natulog na kaagad ako. Hindi ko talaga alam. Pagbalik ko the next day, the same day, mga 9:15, kaya pala nagtanong yung supervisor sa akin, attorney, sino nagpa-akyat mo dito? Of course, presumably. And to clarify, Attorney, aware po kayo or hindi na umalis po siya ng Senado? Hindi ko alam at that time. Ngayon po, Doon ko lang na-confirm mga akala ko nung pagka morning pagdating ko 9:50, 9:30 nandun pa siya. Kami ni Jimmy, Attorney Jimmy Bondo, kala namin Nakita ko nga yung video na dadalawin itong si Atty. Torrio ng kanyang kliyente diyan sa Senado. Hindi talaga pinaalam ni Sen Bato kahit kanino na aalis na siya, di ba? Ayaw na niyang makabulahaw ng kung sino man diyan sa Senado. Kasi ginugulo ang institution dahil labong sa dalawang beses na tangkang pagdakip sa kanya, hindi ho sila nakakana dito kay Sen Bato, no? nandun pa siya kasi Ano nung nga talaga nagputukan, itong mga immediately before nagkaputukan, nagkahiwalay kami, lumabas pala siya doon sa opisina ni Senator Cayetano. Attorney, anong oras niyo po siya huling nakita? Sa opisina ni Senator Padilla. Anong oras niyo po siya huling nakita, Attorney? Alas, Mga before kami lumabas, mga Nung 1:30, picture, selfie pa kami 1:30, doon sa crime scene. Are you in touch with Senator Batong right now? Do you know where he is? I am in touch with the family but not with him. Okay. Kasi nagaping daw yung cellphone ko, i-contact ko siya, so I'm not contacting him. So, you're confirming, sir, na sigurado nagtatago yun. siya ngayon? Automatic na yun. No, I'm not. He's not making himself available. But if you want to call it that, that's your right also. That's your opinion. Okay, we understand. But what's your next step in case the Supreme Court will not issue a TRO after the 72-hour period na ibinigay para mag-comment yung mga government agencies? We are hoping and praying that the Supreme Court would act. Then if it will not, then we will see. We will cross the bridge when we get there. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney. Ayun na nga mga kababayan, napakahusay talaga nitong si Atty. Israeli Tutorial. Rekta ho tayo sa interview ng mga corned beef tuloy. Ano ba corned beef na naman yan? Kawawa, no? Naging corned beef. Ganun talaga, anak ng toka. Sa lahat ng pinasok nyo yun eh. Dapat handa din kayo ma-corned beef. Okay, krimen ang pag-aarmas. Krimen ho yan. Krimen na makipagpalitan ng bakbakan sa mga ating mandirigmang sundalo. Mali-mali yan. Habang yung mga ordinaryong miyembro ng kabataan ay nagtitraining sa bundok, maakit sa bundok, yung anak ng mga leader nila ay nagpapakulot at tumataba sa House of Representatives. Palakpakan natin, representante ng mga rebelding representante ng mga matitigas na ulong kabataan. Kasi kung hindi kayo matigas ang ulo nyo, di kayo sasali dyan sa kabataan na yan eh. Pag sumali kayo dyan sa kilusan na rin-representa itong babae na to, kabataan dyan sa grupo na yan, ibig sabihin matigas ang ulo nyo. Hindi kayo para sa bayan. Okay? Para kayo sa corned beef. O, pakinggan natin.
how would I describe the 8 hearings that underwent Ibibida niya. Ibibida nitong The Wicked Witch of the North. Sabi ata niya Ateng. Wicked Witch of the East. Kinorek siya. Ano ba? South ba? South yun. North to West. Wicked Witch of the East, sabi niya South yun. Sa baba yun Ano sa gulo ano North, South, East, West. Ano ba? Diba? North, taas, baba, South, East to West. Wicked Witch of the West, sabi niya. Diba? South pala. Okay. the House Committee on Justice noong na-receive ng House of Representatives yung several citizens' complaints for impeachment laban po kay VP Sara Duterte. I'd like to sum it up with 2 words. Yan. Conservative yet fair. Galing na po ito sa taga-minorya, taga-Makabayan Bloc, and hindi po sa leadership ng House Committee on Justice. Definitely, kung naghahanap ng butas doon sa pagsasagawa ng House Committee on Justice hearings, wala po, may hirapan. Ang sakit yung tipong yung mga nakikipagbalagbagan corn beef. Yung leader nila nagpapakulot. Pong makahanap ng butas. Aray Kung mo. tignan natin, baybayin lang natin saglit kung paano po na-handle yung hearings. If itatrack natin, may ilang beses po na may difference of votes. Yung representasyong nandito ngayon, yung Makabayan, and yung majority of the House Committee on Justice. Pero hindi naman natin yung tinitake against dun sa process. Alam natin na yung stance ng committee on the record ay fair, conservative, para po hindi mahanapan ng butas. For example, yung on the question of whether bubuksan yung BIR tax returns na nakaseal ni VP Sara, we voted pwede, according to the plenary power of the House of Representatives when it comes to impeachment, But eventually the committee decided na hindi, ibigay na natin yung kapangyarihan at responsibilidad na yan sa Senate. Or even, the Makabayan Bloc sponsored complaint that was set aside by the House Committee on Justice dahil may pangamba na magamit pa yung date ng kailan final yung citizen complaint na yon vis-a-vis yung unang desisyon ng Duterte versus House of Representatives na na-overturn naman na. So, yun, conservative yet fair. So, anong inaasahan natin sa mga susunod na araw? Sa Monday, magsisimula na yung impeachment process as per current Senate President Alan Peter Cayetano, na nagpirma na ng document, but subjecting it to processes of the Senate na yun dapat yung tutukan natin sa mga magdadaang mga araw. Procedurally, merong mga ilang araw na ibibigay natin sa prosecution and respondents para magpalitan ng answer and ng reply. That will take 15 days, after which may pre-trial, then saka lang sasalang sa trial proper. So, several days yon before maasahan natin yung araw-araw na trial hearings na inaasahan natin. Okay. And andito na po pala si Secretary. Ma'am, may katanungan ako sa inyo po. Hindi po ba kayo nababahala kasi yung umalis si Kong na Senate Terry. President, si Tito Yan si Kong Terry. Nandyan pala si Kong Terry. No ba Soto, yan? sabi niya, ang Tagalog ng forthwith para sa kanya ay agad-agad. Oh. And here comes Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya, sa paniniwala niya, ang Tagalog ng forthwith ay susunod. Hindi sinabi ko nauna o mga nauna.
dumating kaya sa Kuya, para dito kay Kuyang big time na, no? Kuya, hindi pa ba fourth week yung Lunes? Ano to ko? Di ba ba fourth week yung Lunes? Parang yung issue ng fourth week, moot na yon. Wala na, wala na kasi magko-convene na nga ang impeachment court. Sabi ko, hindi pa ba fourth week yun? sa puntong magtatalo na naman ang mga Pilipino kung anong ibig sabihin ng fourth week. Maasahan natin yan. Sa bahagi ng kinatawang ito, Yan yan sinasabi ko yung tipong kinatawang ito. Akala mo talaga meron silang rinirepresenta. Rinirepresenta lang naman nila yung ano. Ano rinirepresenta nila? By the way balita ako, di umano ito yung mga nababasa natin sa social media, di umano yung mga bayad para doon sa mga nag-guest, hindi pa lumalabas. Ano ba yan? Ano ba yung pag-ibabayad sa kanila? Tiwala nitong si Boji D. Ang program wala na pala ang program. For later release, ayuda, hindi ko natin alam. Hindi pa daw nare-release para doon sa mga nag-guest sa impeachment. Gusto kong tanongin itong si kabataan na, hindi pala. Ito siya ba? Hindi ko alam pangalan nito eh. Pinakauling kabataan representative na naalala ko, yan si Ilago. Ngayon, Gabriel, itong stepping stone lang tong niya, itong pagiging kabataan niya. Pero ang ini-aim talaga niyan, pang matagalan, dalawa ang pwedeng puntahan. ACT teacher o di naman kaya Gabriela. Yan sila. doon tayo sa immediate, no? Yan, immediate, Pag sinabi nating forthwith, it means forthwith. Immediately. Immediately. Hindi dapat may delay. Pagka yung pambili mo ng panty, galing na talaga sa pinaghirapan mo, saka kita papalakpan dito. Ba't napunta tayo sa panty? Hindi, kabataan nga naman eh. Ano ba? Yung mga taga-suporta nito pala, sorry. Walang niya ako. Ayoko na, babay na. Ano ba yan? No, at ipahintay ng ilang araw o even ilang buwan as nakita natin noong 19th Congress bago simulan ang prosesong nakaukit naman sa konstitusyon. Oh, yan. So, ang Pero ako naniniwala ako kaya ninyang bilhin panty nito. Kaya niya nang bilhin yung sarili niyang mga gamit sa katawan. Nakontowa. Kayo ba naman na magkaroon ng MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses? Natural operating ngayon, mga damit-damit niya, mga luho nila dyan. Yun ang ginagamit nila, MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Di ba? Paano mag-ooperate ang opisina ng kabataan sa house kung di sila bibili ng mga panty nila? Isipin mo yun. Isipin nyo yung mga kababayan, especially sa mga kababayan nating OFW. Aminin nyo, proud din kayo para dito sa bata na to. Mantakin nyo pati panty nyo, binibili na natin. Ang matindi dito, pati yung mga kabit ng ibang mga congressman, binabayaran natin. Ganun tayo katindi dito sa Pilipinas. Hindi lang ang panty nito si Kabataan Party ni Saka. Maintenance and other operating expenses. Di ba? Natural yan. Lahat na kung mga computer, laptop, pambayad sa staff, pambayad sa, di ba? Travel expenses nga, binabayaran, panty pa kaya. Naku ng Petrang Garapata. Kaya, kailangan nyo maging proud sa mga sarili nyo para sa mga OFW natin. Yang pagkakulot ng bata na yan, anak ng Petrang Garapata. Palakpakan nyo mga sarili nyo yan. Ika nga, meron tayong dahilan para maging proud sa ating mga congressman, mga mambabatas, at para doon sa mga bumoto ng yes dito sa impeachment ni VP Sara. Na madam, kung hindi masambay ng Pilipino o bumili ng panty mo, palakpakan. Good for you. Ano pa trabaho mo? Sweldo mo, ganun din, galing din sa amin yan. Galing din yan sa kabahan ng sambayan ng Pilipino. Yung pinangsweldo mo na pinambili mo ng panty, galing din. Napunta tayo sa panty. Hindi, ang natin dito, pinapackage natin. Ganun ho katindi ang sambayan ng Pilipino. Ultimo panty nitong bata na to, ayaw bumibili. Ganun tayo katindi.
Hindi, ang sarap sanang pakinggan eh. Yeah, ang sarap sanang pakinggan. Tayo naman dito sa PH Update, di naman ho tayo ano dyan sa ganyan eh. Kung meron naman mga punto, kasi itong bata na to, kabataan party list, ang dami na napahamak dyan sa organisasyon na yan. Sa aminin man ho nila at sa hindi, sila ang nagiging nagiging dahilan kung bakit yung ibang mga kabataan naliligaw na landas. Hindi lang ho droga ang dahilan kung bakit nasisira ang ulo ng mga bata, okay? Pagka pumasok sa kanila, yung damonyong ideolohiya, nako, sigurado ho mga kababayan, sigurado ho. Eto, sige. PH, paano mo nasabing damonyong ideolohiya? Devil ideology. Pagka nag-extort yung mga makakaliwa, pagka hindi binigyan ng mga mamumuhunan, sinusunog nila yung mga, hindi ko sinasabing tong si kabataan. Ang sinasabi natin, yung mga affiliated sa kabataan na maya-maya, sinasabihan nila yung kanilang mga magulang, NPA na po ako. Hindi ko sinasabi ito, okay? Hindi ko sinasabi itong si Kabataan Party List. Ang sinasabi natin, karamihan ng mga nalalagay sa hanay nila, maya-maya nakikita natin sila ay nasa makakaliwa at nakikipagpalitan ng putukan sa ating mga tropa. Paano natin nasabi na devil ideology? Parang hindi naging devil ideology. Pagka hindi sila binigyan ng pera, pag nag-extort sila, yung mga heavy equipment, truck, lahat ng pwedeng sunugin, pati ari-arian, pati ginagawa ho yan ng mga makakaliwa. Di ba tinata sila mga terorista? Sa mga hindi pa nakakaalam, teroristang grupo siya. O pagka nabili mo na panty mo, saka tayo Kaya mag-isa. nakabantay ang kabataang Pilipino, ang Ano kabataan Pilipino? Huwag mo nga damay-damay yung mga pamangkin ko at yung mga ibang kakilala kong kabataan. Nung nga ka. mamamayan sa proseso. Susundin ba yung inasahan nating forthwith or immediate na pag-convene as an Gaganda ng mga coloretes niya. impeachment court and therefore yung proceedings of the trial or may delay bang mangyayari ulit gaya nung 19th and therefore Ito kasi hindi natin pwede masabihan sa panglulog niya eh. Kasama din yung sa maintenance and other operating expenses. No? Kasi pagka natapos niya sa House of Representatives, balikin na yan sa magulang niya. O baka marami na siyang naipon pagdating na panahon na yun. Di ba? Ano na siya? Magiging Gabriela o act teacher na siya. Di ba? Kaya ka ha? again, we invoke the phrase, no, justice delayed is justice denied. Yeah. So sa atin, maasahan natin na may ganyan, lalo na nagbago nga yung liderato ng Senado. And ito nga yung isa sa makikita nating contentious issues na pagdedebatihan nila on the floor. Pero clear naman yung tindig natin Ma'am, dyan. isa pang tanong sa inyo. Kayo ba'y naniniwala na kaya nagpalit ang liderato ng Senado para hindi matuloy o madelay ang impeachment? May bahagi na yun yung agam-agam ng mamamayang Pilipino, di ba? Kasi ano bang mga effects ng pagpalit ng Senate leadership? May nakita akong tatlo, possibly, di ba? Lalo na yung bagong majority, no, publicly, no, aligned with VP Sara Duterte. And publicly, during the 19th Congress, no, nagpasa ng mga motion para Teka lang. Kung ganun pala pagbabasihan natin, wala tayong impeachment ngayong mga panahon na to. Yung mga prosecutor publicly against kay VP Sara. So kung ganun pala pinag-uusapan natin, gusto nyo puro favorable lamang sa impeachment, walang kontra. Anong nantaw ka? Ayoko na sa earth. Bahala na kayo dyan. Di ba? Yun nga talaga. ipatigil yung mismong trial proper, no? Whether that's motion to dismiss, no? Or motion na pagbotohan natin kung magsisimula, magko-convene ba tayo as an impeachment court anyway. Ano ba yung tatlo na inaasahan natin? One, delay in the process, no? Yung reinterpretation nga ng word na forthwith. Number two, yung conduct of the trial itself. Ano bang nakita natin sa kasaysayan?
Nakita natin, di ba, during the impeachment trial ni former President Estrada, nagkaroon ng discussion yung Senate kung bubuksan ba nila yung envelope that contains evidence na ikukonsidera sana na Contains evidence. Nung binuksan yung envelope, wala palang laman. Ito talagang, Madam, buhay ka na ba noon? Nangya ka, oo. Tapusin na ho natin to. Linoloko na tayo nitong kabataan party-list representative na to. Hindi ganito. Para sa mga kabataan, huwag kayong sasali ha, kung nasa mga state university at colleges kayo. Iwasan nyo yung mga grupo na kung saan sinasabi nila ano lang, gagawa lang tayo ng project, maya-maya nagka-camping na kayo. 'Di ba? Nagka-camping na kayo sa Mount Sierra Madre, 'di ba? Mahirap na. Ingat kayo. Gagamitin lang kayo ng mga 'yan. Okay? Huwag kayong sumali. Devil ideology. Hindi pagmamahal sa bayan ang ginagawa ng mga walang yan. Okay? Huwag kayong maniwala. Ang tunay na pagmamahal sa bayan, pagsunod sa inyong mga magulang. Okay? Sumunod kayo sa inyong mga magulang. Mahalin nyo ang inyong mga magulang. Dahil yan ang totoong pagmamahal sa bayan. Yun. Ngayon, pagka kayo, nagpunta kayo sa mga magulang nyo, sasabihin nyo na hindi nyo ako anak ako ng bayan, anak ng towa. Nalason na yung utak nyo nung ideolohiya nitong mga makakaliwang grupo na to. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat, lalong-lalo na doon sa mga merong devil ideology. Mahalin nun natin ang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.